Salamat. Enjoy po. Ay! Eto na! Eto na! Dumadating na! Ayan na! Ang ating napakagandang Vice Mayor! Ang magbibigay ng liwanag sa lungsod ng Maynila! Vice Mayor! Chief Atienza! Ready na ba kayo? Alam ko, nagkita na tayo ng ilang beses. Pero talaga, sinabi ko na ipatawag kayong lahat dahil mag-uumpisa na tayo sa ating laban. And ang akin, gusto ko, bago tayo sumabak sa gagawin natin, malapit na ilang araw na lang, 20 days ba? Hindi, yung actual start ng kampanya. Sino magaling mag-mat dito? 42! Ilan? Ang mag-uumpisa tayo kasi March 28. So ready na ba kayo sa March 28? Kanina in-orient kayo, tama po ba? Dahil ang wish ko sana, ibaba nyo lahat ng mga natutunan nyo ngayon sa inyong maraming miyembro sa bawat barangay. Pero bago tayo sumabak doon, gusto ko muna mag-heart-to-heart talk tayo. Kasi alam ko, nakita niya na ako sa entablado na maraming tao. Pero iba pa rin kasi pag nag-heart-to-heart talk tayo ngayon. Alam niyo aking mga kababaihan, marami sa inyo, nakasama ko na bata pa lang ako. Yung mga original members natin dito. Ilang beses, sumabak ako kasama ninyo dito sa Distrito 3 para mag-house to house, mag-caucus. Naaalala niyo po yon? Ako yung maliit na bata na matapang. Ngayon ako na nandito sa inyong harapan para tayuan kayo. Sa totoo lang, bata pa lang ako, ang pangarap ko talaga sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Dahil masaya na ako na pagka may ginawa akong mabuti sa aking kapwa, pag tumingin ako sa Panginoon, alam ko masaya siya sa aking buhay. Nung bata ako, tumulong lang ako diretso sa tao at tinayon ko ang mga kabataan nung bata ako. Nung ako ay medyo tumatanda na, ang nakuha kong kurso ay Political Science major in Governance. Dahil ako ay namulat sa mundo ng politika, ginusto kong maintindihan kung ano ba ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Ngunit hindi ko pa rin pinanong pumasok sa mundo ng politika. Ginusto ko lang maintindihan. Noong ang aking ama ay naging Boy Party List representative, na alam ko lahat kayo tumulong sa kanya noon. Tama po ba ako? Alam ko kayo ang kanyang mga kakampi at mga pamilya. Marami akong naitulong sa likuran ng Buhay Party List. Ngunit hindi nyo kahit kailan nakita ang aking mukha na ako mismo ang nagbibigay. Ang mga food boxes na pinamigay ng Buhay Party List, galing po yun sa akin. Yung mga maintenance, vitamins na nakuha mula sa Buhay Party List, milyon worth po yun. Ako ang gumawa ng paraan para may pamahagi. Ngunit kahit kailan, hindi ko po nilabas ang aking mukha. Dahil kung buhay ko ang inisip ko, basta tumingin ako sa itaas, masaya ang Panginoon sa akin. Masaya na rin ako. Pero nung ako ay naging isang broadcast journalist sa television for 7 years, yun po ang nagmulat sa aking puso at sa aking mata. Nakita ko na kahit ano nga naman talagang hinaing ninyo, kung walang gobyernong tatayo para sa inyo, wala pa rin tunay na pagbabagong mangyayari dito sa Maynila. May gusto kong ipakilala sa inyo na isang tao na nagmulat sa aking mata. Siya po ang nagbukas ng aking puso. Ang pangalan po niya ay si Nanay Emelita. Taga-Distrito 3 po siya. Pinicture ko po siya sa aking programa noon, Bagong Pilipinas ngayon. Yan si Nanay Emelita. Naka-makeup pa ako dyan, di ba? Maganda pa ako dyan, Diyos ko. Pero alam nyo, nung na-interview ko siya, ang sinabi niya sa akin, kasi dinalan ko siya ng wheelchair, tulong, yun ang kailangan ko gawin sa trabaho ko eh. Pagkatapos na sinabi niya sa akin, 88 years old na siya at malapit na siyang mawawala sa mundo dahil may masakit na siya na malubha. Ang sabi niya buong buhay niya, ngayon lang daw siya nakakilala ng isang anghel. Sabi ko, sino yung anghel? Natakot ako dahil baka mamaya may mumu sa likuran ko. Biglang tinuro niya ako daw. Sabi ko, hindi po ako anghel. Trabaho ko po itong ginagawa ko. Kailangan ko malaman yung kwento niyo para maisigaw natin sa aking programa para may gawin ang gobyerno para sa inyo. Pero may sinabi po siya sa akin na tumatak sa aking puso. Si Nanay Emelita ay namuhay sa isang lugar dito sa inyong distrito na malapit sa
basurahan. Ang kanyang higaan ay kasing liit lamang ng mesang yan. At alam niyo, sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, para lang siyang naging isang tilang daga na dumaan dito sa mundong ibabaw. Hindi ko po lubos maintindihan kung papaano ang isang tao maaaring dumaan lang dito sa ating mundo na ang akala niya, naging daga lang siya. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo mahal niya? Sabi ng Panginoon, di ba lahat tayo pantay-pantay sa Kanya? Ngunit doon ko nakita ang laki pala ng kapangyarihan ng gobyerno para iparamdam sa isang tao na parang tila walang kwenta ang kanyang buhay. Hindi ko po nakayanan ang aking interview kay Nanay Emelita. At yun po ang nagpatatak sa aking puso na ako ang tatayo para siguraduhin na dito sa Maynila wala nang Nanay Emelita na dadaan dito dahil dapat ang ating mga lolo at lola inaalagaan, pinapahaba ang buhay ng gobyerno dahil kung ang ating mga ospital, ang ating mga health centers, siksik liglig ang gamot at talagang nakakagamot sa may sakit, din dapat lahat ng mga Manilenyo dito maayos ang buhay at walang mamamatay gaya ni Nanay Emelita. Wala na po siya ngayon, namatay siya kamakailan. Akala niya, dumaan siya dito sa mundo na tila naging isang daga. Ang hindi niya akalain, siya ang nagbukas sa aking puso para tayuan ngayon ang mga Manilenyo. At yan po ang rason kung bakit ako nandito ngayon. Bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, alam po yan ng mga original members natin. For 40 years, ang advocacy po natin ay livelihood training para sa mga Manilenyo. Ang mga original members natin, naaalala niyo po yun? Habang nagmamarites, may ginagawa ang kamay para makatayo sa kanilang mga paa. At nung tinanong sa akin ni Yorme, ano ang gusto ko? Dahil ako ay magiging katambal niya, iisa lamang po ang hiningi ko. At yan po ay ibalik ang livelihood training dito sa Maynila. At kayo, aking mga kababaihan ng Maynila, kayo po ang magpapalaganap yan sa inyong mga barangay. Kaya ko to kinukwento sa inyo kasi gusto ko bago kayo sumabak sa laban. Alam niyo na ang laban na ito ay hindi para mabigyan ako ng isang posisyon. Dahil kahit kailanman, hindi naging importante sa akin ang posisyon. Naging anak ako ng isang vice-alcalde na nakuha ng 2 termino, alcalde na nakuha ng 3 termino, congressman na nakuha ng 3 termino. Ngunit dinamit ko po ang pagiging bunsong anak niya para makatulong diretso sa tao. At ngayon sama-sama tayo dito. Alam ko, kayo ang aking magiging sundalo balang araw. Kaya't gusto ko, sa bawat tulong na ibibigay niyo sa amin, gusto ko alalahanin niyo na ang laban na ito ay hindi po para sa akin, kundi para sa inyo, para wala ng Nanay Emelita na dadating o dadaan dito sa ating lungsod. Makakaasa po ba ako sa inyo? Ngunit, hindi ko po ito magagawa mag-isa. Kailangan ko po na tulungan nyo ng matindi si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Dahil pag pinagsama nyo ang ibang tao o iba ang ilagay nyo kasama ko, 3,000. hindi rin natin magagawa ang mga gusto nating palaganapin dito sa Maynila. Kaya pwede nyo po bang suportahan ng buong buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso? Yes! Dahil kapag hindi kayo susuporta kay Yorme at sa Yorme's Choice, hindi po namin kayo pwede maging barangay leader. Makakaasa po ba kami? Gusto kong ipakilala sa inyo ang aking mga kasama. Alam ko, nagsalita na sila kanina. Alam ko, narinig nyo na rin sila dati. Pero ngayong araw na to, dahil ugnayan to, gusto kong makilala nyo kami ng lubusan. Ang aming mga konsehal, si Councilor Bong Alvarez. Tulungan po natin siya. Ang kapitbahay ninyo dito, si Konsehal Tol Sarkal. Kailangan tulungan nyo si Konsi Tol Sarkal. Ang ating mahal na
nagbibigay ng cookie na si Konsehal Mocha Uson. Tulungan niyo rin po siya sana. Si Konsehal Rolin J. na kasama natin. Tulungan niyo rin po ng buong buo. Wala yung isa. At may isa lang na wala ngayon dito. Baka na traffic. Si Konsehal Chris Tagle. Makakaasa ba kung tutulungan niyo ang mga konsehal? Isa rin ang gusto kong ipakiusap sa inyo. Gusto ko suportahan niyo ng buong buo ang aking kaibigan, ang ating Congresswoman Apple Nieto. Hindi niyo pwedeng paghiwa-hiwalayin ang mga konsehal namin. Dahil pag to nahaluan ng iba, hindi rin po natin magagawa ng lubusan ang ating gustong gawin dito ngayon sa ating programa. Hindi rin po kayo dapat kumuha ng ibang congressman dahil si Congresswoman Apple Nieto tutulong po sa atin pagdating sa Live Blue. Tama ba ako? Kaya siguraduhin niyo please, 9-0 tayo. Hindi ko kailangan pakabain ang aking sasabihin dahil alam ko, kilala niyo na ako. Ilang beses na tayo nagkita. At alam ko naman, mahal ninyo ako eh. Alam ko nga, asahan ko kayo. Alam niyo, tawag sa akin, liwanag ng Maynila. Pero tatapatin ko kayo, lalo na kayo mga kababayan ng Maynila. Hindi ko kaya mag-isa to. Kahit ipanalo niyo kaming lahat dito, kung hindi rin naman kayong susuporta talaga balang araw sa ating mga programa, hindi rin natin magagawa ng tama ang livelihood training. Mga panahon ng aking magulang ay nasa posisyon, nagkaroon tayo ng values formation sa lahat ng distrito dito sa Maynila. Yan po ang ibabalik natin dito at kailangan ko pong nandyan kayo. Ang livelihood training na gusto natin ng bawat distrito dito sa Maynila na bibigyan palagi ng oportunidad na matuto kung paano sila ay makatayo sa kanilang mga paa. Kailangan ko po, nandyan pa rin kayo. Naniniwala po ako sa bottom-up type of governance na kung saan kayo ay nakakalapit sa amin. Dahil kung hindi kayo makakalapit sa amin, hindi rin namin malalaman kung paano kayo tulungan. Kung may isang bagay na kaya kong ipagmayabang, kahit noong mga panahon na ang aking ama ay vice-alkalde, congressman, ako po ay nalalapitan. Kaya gusto ko ngayong araw, sa totoo lang, gusto ko kayo naman na magsalita. Dahil itong ginagawa natin, hindi lamang to ngayon. Hindi lang to pang kampanya. Dahil kapag tayo ay nagkaroon na ng posisyon, kayo na mismo ang aking magiging mata, puso, tenga at bibig sa inyong mga barangay. At every time na meron tayong roll out dito ng livelihood program, kayo rin mismo ang magiging kasama ko. Okay lang ba yun? Dahil sa 6 na distrito na aming kailangan tulungan, kailangan namin malaman kung ano ang problema nyo. Dahil kung hindi kayo magsalita, nga pa rin kayo. Kaya makakaasa ba kami sa inyo? Alam ko, narinig nyo na ang plataforma ng lahat ng mga kandidato dito. Napanood nyo na rin ang mga nagawa ni Yorme dati, tama? Gusto nyo bang ibalik yon? Yes! Dahil gusto ni Yorme ipalaganap ang minimum basic needs dito sa ating bansa. Pabahay, nag-uumpisa na yun ng panahon na siya ay alkalde. Naalala nyo? Pinondominium. Naalala nyo? Education, ang mga magagandang gusali, magagandang paaralan na binuo ni Yorme noon, gusto nyo bang dumami yun? Healthcare. Noong panahon ni Yorme, lalo na may pandemya pa noon, siksik, liglig ang gamot, vitamina, bakuna, kahit na gamot sa COVID-19, punong-puno ang Maynila noon. Gusto nyo bang ngayon? Siksik, liglig na muli ang mga gamot, vitamina, bakuna, at lahat ng kailangan yung tulong mula sa mga health centers at mga ospital dito sa Maynila? Huwag kayong mag-alala dahil yun ang plano natin. Ngunit ang ambag ko bilang direktora ninyo at ambag ng bawat isang kababaihan ng Maynila member dito, kayo ang tutulong sa amin sa rollout ng mga programa pagdating sa livelihood and employment. Dahil naniniwala ko, habang inaayos natin ang minimum basic needs o social services na matatamasa ninyo,
unti-unti natin itataas ang antas ng pamumuhay ng mga Manileño na gustong bumuting ang kanilang buhay dito sa ating lungsod. Nandito ako sa inyong harapan dahil makulit po talaga ako. Alam yan ng mga kasama ko dati pa. Mahilig ako magtanong. Mahilig ako mga musta. Mahilig rin ako magmarites. Basta may ginagawang makabuluhan. Kaya ngayong araw, kayo naman magsasalita. Gusto ko, given na bago tayo sumabak, gusto ko lahat ng katanungan nyo, itanong nyo sa amin at sasagutin namin kayo dito. Para alam ninyo na tayo, ang relasyon natin, hindi lamang kami ang masusunod, kundi pati kayo. Pwede nyo ba kaming kausapin? Maglalabas ako isang mikropono. Magtaas ang kamay na gustong magtanong sa kahit na sinong narito ngayon, pati sa akin at sasagutin namin. Ay, nandito na pala ang ating Konsehal Chris Tagle. Konsi, magsalita ka sandali bago tayo mag-ugnayan.